Kinuha pa rin yung sapatos, oh. Nakaloko itong mga... Yung mga pasero pa, kawawa na yung mga pasero. Shit, ayun. Ito may ice pick pa yung isa, oh. Shit! Uy, Gusto mo hindi ka nga din. itong nakadamit. Ay, nakubad. Gusto mo yan. Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Nasaan ba yung mga pulis? Hindi na ligtas sa bansang Pilipinas. Isang nakakabahalang video ang kumakalat ngayon sa social media kung saan lantarang ninanakawan ng mga kabataan ang mga pasahero sa loob ng isang bumabiyaheng jeep. Kitang-kita po natin ang matinding takot at panganib na pwedeng harapin ng kahit sino sa atin habang bumabiyahe araw-araw. Sa gitna ng traffic, walang takot po na sumasabit at nagnanakaw ang mga kabataang ito sa mga inosenteng mamamayan na papasok lang po sa trabaho o pauwi sa kanilang mga pamilya. Talagang mapapaisip tayo na hindi na safe ang ating paligid at kahit anong oras po ay pwede tayong mabiktima ng masasamang elemento sa kalsada. Ang hirap na pong maging kampante ngayon dahil kahit sa pampublikong sasakyan ay talamak na po ang mga krimen. Dahil dito, napakahalaga po na malaman natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa ating kaligtasan tuwing tayo ay umaalis ng ating mga tahanan. Sa Biblia, ipinapaliwanag po na ang tao ay may limitasyon pagdating sa pagpapanatili ng seguridad. Kahit anong ingat natin o kahit anong higpit po ng batas, may mga pagkakataon pa rin po na malulusutan tayo ng kapahamakan. Kaya naman po ang totoong sikreto ng kaligtasan ay ang paggawad ng ating buong tiwala sa patnubay ng Panginoon. Ang Diyos po ay laging handang maging kalasag natin laban sa mga hindi nakikitang banta sa ating paligid. Ang kanyang presensya po ang nagsisilbing harang upang ang anumang masamang balak ng kapwa ay hindi magtagumpay laban sa atin. Pinaalalahanan tayo, iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at magpakailanman. Ipinapakita sa talatang ito na ang sakop ng proteksyon ng Diyos ay detalyado. Ang tinutukoy po ng paglabas at pagpasok ay ang bawat lakad natin, kasama na ang pagsakay sa jeep, paglalakad sa kalsada at pagpunta po sa ating mga destinasyon. Ang salitang iingatan ay nangangahulugang may banal na bantay na kasama natin para ilayo po tayo sa mga mapagsamantalang mga tao. Bago tayo humawak sa pinto po ng ating bahay para umalis, unahin nating tawagin ang kanyang pangalan. Ang paghingi po ng kanyang tulong ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating puso na may proteksyon tayo na mas mataas kaysa sa anumang seguridad ng tao. Kaya naman po para sa ating lahat na madalas bumabiyahe at nakakaranas ng kaba dahil sa mga balitang tulad nito, gawin po nating habit ang manalangin bago bumiyahe. Ipagdasal po din natin ang ating bansa, lalo na po ang mga kabataang naliligaw ng landas at nasasangkot sa krimen upang makatagpo sila ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang pananalig po sa Panginoon ang ating pinakamatibay na sandata sa mundong talamak po ang panganib. Ang bawat biyahe natin ay magiging ligtas kapag ang Diyos po ang kasama nating naglalakbay araw-araw. Mga kapatid, ang proteksyon ng Diyos ang pinakamalakas na panangga na hinding-hindi kayang tibagin ng anumang krimen sa mundo. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.